Mga kaibigan, mga kababayan ko sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates at Hong Kong. Lalo na kayo, mga OFW na nagpapakahirap para sa pamilya at mga kabataan na naghihintay ng tunay na pagbabago. Ito na naman po ang inyong paboritong social commentator na parang ako si Deo. Okay na bumalik mula sa DZRH Crypt, witty, sharp at hindi natatakot sa mga politiko na may ego bigger than the Manila Bay, mga kaibigan. Ngayon, tanong ko sa inyo, may papalit na ba sa Senado? Bakit ba parang telenovela ang buhay ng mga senador natin? Full of twists, betrayals at walang katapusang plot holes. May papalitan ba sa Senado? Marcoleta na ulit ang Blue Ribbon Chair. Alan Cayetano bilang Senate President. Oo mga kaibigan ito ang chismis na nagbabago ng laro. Hindi ko sasabihin na confirm pero batay sa mga balita mula sa Inquirer hanggang sa PNA, may amoy na ng usok sa Senado. At bakit ko sinusuportahan si Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano? Dahil sila ang matunay na fighter laban sa korupsyon. Hindi yung mga nagpapanggap na santo pero may skeleton sa closet. Kung first time nyo rito, subscribe na. Hit that bell para hindi kayo mag-miss ng mga ganitong expose para sa mga OFW sa UAE na nag-overtime sa construction o sa laod sa Japan na nag-aaral ng J-pop habang nag-work. Ito ang inyong dose of truth. At para sa mga kabataan sa Pilipinas na nag-i-scroll sa TikTok, ito ang real talk na hindi scripted. Mga kawok, simulan natin sa basics pero with a twist ng satire. Kasi bakit magiging boring ang politika kung hindi natin tatanghalin ang Blue Ribbon Committee? Ito ang superhero squad ng Senado na dapat mag-iimbestiga ng korupsyon, anomalies at mga proyekto na nagiging black hole ng pera. Noong Hulyo, July 2025, si Rodante Marcoleta naging chair, isang lalaking hindi natatakot sa big bosses na dating congressman na nag-expose ng Duterte-era scandals. Bakit siya? Dahil siya ang tipong underdog na may bite. Pero wait, biglang plot twist, September 8, 2025, si Panfilo Ping Lacson ang pinalit. Bakit? Dahil siyang Senate President pro tempore at parang seniority rule daw. Pero mga kaibigan, ito ang satire part. Si Lacson na dating presidential aspirant na parang ghost, nawawala, lumalabas, biglang nag-resign noong October 5 dahil sa eye operation. Eye operation? No. Para excuse na may COVID ako sa panahon ng lockdown. At ngayon, November 4, sinabi niya na ready na siyang bumalik. Pero teka, sino ang naging stand-in? Si Marcoleta ulit o may internal war? Okay, ayon sa ABS-CBN at PhilStar, may dispute na. Si Alan Cayetano, Senate Minority Leader, ay nagsabi, leave the minority out. Dahil daw, hindi dapat drag ang oposisyon sa majority's family feud. But bakit? Pro Marcoleta ako dahil siya nag-umpisa ng flood control probe na nag-expose ng 6 billion pesos na nawala sa baha. Hindi yung mga nagpapanggap na clean pero may ties sa old guards. Marcoleta, ikaw ang Robin Hood ng Senado para sa mga OFW sa Saudi na nagpapadala ng remittance na nawawala sa korupsyon. Ito ang inyong laban. Shoutout sa mga Pinoy sa Canada. Kayo na nag-i-enjoy ng maple syrup pero iniisip ang Pilipinas, subscribe para sa updates na ito, mga kababayan. Ngayon, pag-usapan natin si Alan Peter Cayetano. Hindi yung tipong senador na puro photo op, kundi yung may brain at backbone. Noong September 9, 2025, naging minority leader siya, replacing ang dati bakit siya dapat maging Senate President. Unang-una, experience. Dating Foreign Secretary, nag-handle ng West Philippine Sea crisis na parang chess master. Hindi tulad ng iba na nagiging Senate President dahil sa loyalty sa admin. Si Cayetano ay independent thinker, mga kaibigan. Imagine niyo si Soto ang dating Senate President na bumalik noong September 8
replacing Escudero na parang comedian na nagiging king. Mabuti siya sa jokes pero sa serious probe, ewan. Si Cayetano naman, noong October 20, nag-warning laban sa Senate coup rumors. Yung mismo na sinasabi niyong coup kapag si Marcoleta at siyang nagsisimula ng real investigations at latest November 8, sinuportahan niya si Bato de la Rosa laban sa ICC rumors. Due process for all. Sabi niya, itong intellectual side hindi siya knee-jerk defender kundi rule of law advocate. Para sa mga kabataan, kayo na nagwo-worry sa future jobs, si Cayetano ang tipong magpupush ng anti-corruption laws na magbibigay ng clean governance. Bakit hindi siya Senate President? Dahil may old boys club sa Senado na natatakot sa kanyang wit. Pero mga kaibigan, ito ang prediction ko. With the minority gaining ground, Cayetano's time is coming. Favor ko siya dahil siya ang bridge between old guard at new blood. Shout out sa mga OFW sa Australia at Italy. Kayo na nagmi-miss ng adobo, ito ang inyong virtual lumpia ng katotohanan. I-like, i-share, at i-subscribe. Mga kawok, oras na para sa deep dive. Hindi yung shallow pool na puro chismis. Batay sa mga source, Inquirer, Lacson ready to return, pero minority like Padilla at Cayetano ay supportive. Pero with caveats. Bakit? Dahil ang Blue Ribbon probe sa flood control ay nahinto. 6 billion pesos na wala at dapat ituloy ni Marcoleta na mas aggressive. Si Lacson mabuti siya sa numbers pero parang calculator na walang soul. Ang Senado natin parang K-drama, full of alliances na nagbabago overnight. Noong July, Marcoleta in dahil sa majority shift ni Pangilinan at Aquino. September, Lacson in dahil sa leadership realignment post-Marcos agenda. Ngayon, with Soto as Senate President, may fear ng coup dahil sa ICC noise at economic woes. Favor ko sina Marcoleta at Cayetano dahil sila ang pro-OFW. Si Marcoleta naman, probes exposés, remittances na ninanakaw. Cayetano's foreign policy protects migrant rights. Imagine niyo si Lacson na may eyeglasses, nagre-resign dahil blurry vision. Pero ang tunay na blurry ay ang governance natin. Para sa Japan-based Pinoys na tech-savvy, itong data, 70% ng surveys, Pulse Asia ay anti-corruption at sina Marcoleta, Cayetano ang top choices para sa clean Senate. Okay, shout out sa Malaysia at UAE. Kayo na nag-abroad para sa better life. Ito ang laban natin sa Pilipinas. Hit subscribe button para sa more. Okay, ngayon interactive time. Kung may tanong kayo, Deo, bakit hindi agad papalit, no? Sagot, dahil Senado rules, walang House without 13 votes. Pero ang minority at 7, no, Cayetano leading, ay 9 sila, no? At rumors ng crossovers possible. Para sa mga kabataan, itanong nyo sa comment section, ano ang role mo sa pagbabago? Okay, si Marcoleta, dating no? Dating congressman yan ay media savvy yan, perfect for Blue Ribbon na dapat transparent. Si Cayetano, witty debater, ay magiging Senate President na magpupush ng youth bills like mental health at job creation. Hindi tulad ng iba na puro selfies. Okay, shout out mga taga Hong Kong Pinoys. Kayo na resilient sa protest, mag-subscribe para sa empowerment. Mga kaibigan sa Pilipinas, USA, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong, kayo ang tunay na bayani. Para sa mga OFWs na naghihirap at youth na nagdream big, subscribe na. Ay, nako, ang goal po natin ay 1 million subscribers from 100,000 ngayon, 1 million subscribers na by Christmas. Wow! I-like na, i-comment na, Marcoleta Cayetano 2025 o 2026. Share sa family din. Okay, so madaling sabi, oo, may papalitan. Marcoleta deserves Blue Ribbon ulit para sa justice. Cayetano for Senate President para sa vision. Hindi perfect sila, pero better than status quo. Salamat sa panonood. Next week, ICC at Senado. Stay tuned. God bless. At ingat kayo. Mabuhay ang Pilipinas!